Sa simula, akala ko siya na ang sagot sa lahat ng tanong ko. Sa kanya ko nahanap ang mga bagay na matagal ko nang hinahanap. Ang lambing, ang pag-aalaga, ang pakiramdam na mayroong nagmamalasakit. Siya ang taong pumawi sa lungkot na matagal nang nakatago sa likod ng mga ngiti ko. Pero ang hindi ko napansin, habang binubuo niya ang mga pira-pirasong bahagi ng puso ko, unti-unti naman niyang sinisira ang sarili kong pagkatao. Bakit hindi mo gawin ito para sa akin? Tanong niya minsan habang nakaupo kami sa kotse niya. Ang malamig na hangin mula sa aircon bumabalot sa amin. Ang tono ng boses niya, kalmado pero may halong diin, na parang ang paghingi niya ng pabor ay hindi maituturing na pabor, kundi obligasyon. Napatingin ako sa kanya, nag-aalinlangan. Hindi ko na maalala kung ano ang eksaktong hinihiling niya noon, pero ang natatandaan ko, hindi ko iyon gusto. Hindi ko alam kung kaya ko. Sagot ko, mahina, halos pabulong. Pero sa loob-loob ko, alam kong kaya ko. Talagang kaya ko. Ang hindi ko lang alam ay kung gusto ko bang gawin yon, kung tama ba para sa akin. Pero ano bang magagawa ko? Sa tuwing tumatanggi ako, palaging may mga salitang lumalabas sa bibig niya na para bang sinasaksak ang puso ko. Ang dami mo namang dahilan, sabi niya, kasabay ng pagtingin niya sa labas ng bintana. Hindi mo ba naiisip kung gaano kahalaga ito para sa akin? Lagi na lang ikaw ang iniintindi ko. Kailan mo naman ako maiintindihan? Ang bawat salita niya, parang martilyo sa dingding ng mga prinsipyo, pinili ko siyang mahalin. Kahit alam kong sa simula pa lang, mali na ang lahat. Parang lumalangoy sa karagatan na walang hangganan. Pilit kong hinahanap ang pampang sa kabila ng alon na paulit-ulit akong hinahampas. Sabi nila, ang pag-ibig daw ay sakripisyo. Pero sa kanya, ang sakripisyong yon ay tila isang digmaan na araw-araw kong pinipili, kahit alam kong ako lang ang natatalo. Ang unang beses niyang sinabi sa akin na ako ang dahilan ng lahat ng problema niya, parang may pumunit sa loob ko. Sinubukan kong intindihin. Baka pagod lang siya. Baka may mabigat na iniisip. Pero nang paulit-ulit niyang banggitin yon sa tuwing mag-aaway kami, kahit ang away ay tungkol sa pinakamaliit na bagay, unti-unti kong naramdaman na naniniwala na rin ako. Siguro nga, ako ang mali. Pinili kong baguhin ang sarili ko para sa kanya. Kung ayaw niya ang suot ko, magpapalit ako. Kung ayaw niya ang mga kaibigan ko, iiwasan ko sila. Kahit ang mga pangarap ko, itinabi ko muna para suportahan siya. Ikaw muna, sabi ko sa kanya. Basta't masaya ka, okay na ako. Pero ang tanong, kailan ba siya naging masaya? Hindi ko alam kung may sapat na bagay sa mundo para mapunan ang kawalan niya. At sa bawat pagkakataong hindi ko maabot ang imposible niyang inaasahan, mas lalo niyang pinaparamdam na ako ang problema. Ang pag-ibig ko sa kanya ay tila isang salamin na basag-basag, pilit kong pinagdudugtong kahit nasusugatan ako. Minsan, nagising ako sa kalagitnaan ng gabi. Basang-basa ang unan sa luha ko. Hindi ko na maalala kung bakit kami nag-away. Pero ang mga salita niya ay parang mga latay sa balat ko. Walang kwenta. Laging kulang. Hindi mo ba kaya kahit simpleng bagay lang? Ang sakit ng mga salita niya ay hindi lang tumatagos sa puso ko. Nilulunod nito ang pagkatao ko. Hindi ko na maalala kung sino ako bago siya dumating. Ang babaeng dating puno ng pangarap, ng sigla, ng lakas, na wala na. Ang natira na lang ay ang anino ng taong pilit niyang hinubog. Pero kahit iyon, hindi pa rin sapat. Isang gabi, habang nakaupo kami sa parehong sofa na naging saksi sa libu-libong pagtatalo namin, sinabi niya sa akin na kailangan niyang magpahinga. Pagod na ako, sabi niya. Hindi tumingin sa akin. Hindi hinawakan ng kamay ko tulad ng dati. Ang tono niya ay malamig. Parang hindi na ako mahalaga. Hindi ko alam kung ito pa ang tama. Hinanap ko ang mga mata niya. Pilit na kinukuha ang sagot sa tanong na hindi ko masabi ng diretsyo. Ako ba ang mali? Tanong ko, mahina, halos pabulong. Hindi siya sumagot. Pero ang katahimikan niya ay mas malakas kaysa sa kahit anong salita. Tila pinunit nito ang puso ko sa gitna.
Iniwan akong nakatayo sa harap niya, basag na basag. Sa kabila ng lahat ng sakripisyo, ng paglimot sa sarili, ng paulit-ulit na pagpapatawad sa mga sugat na iniwan niya sa akin, ako pa rin ang mali. Tumayo siya. Kinuha ang jacket niya. Hindi ko alam kung saan siya pupunta. Hindi ko na rin nagawa pang magtanong. Naglakad siya palabas. Iniwan akong mag-isa sa kwarto na puno ng alaala naming dalawa. Pero bago siya tuluyang lumabas, tumingin siya sa akin. Saglit lang, pero sapat para maramdaman ko ang huling latay na ibibigay niya. Mas magiging masaya ako kung hindi tayo magkasama. At sa sandaling yon, hindi ko alam kung masakit ba o nakakalaya ang nararamdaman ko. Ang mga salita niya ay parang isang bala na tumama sa dibdib ko, pero sa likod ng sakit, may kung anong kagaanan. Sa unang pagkakataon, napagtanto ko na sa lahat ng maling tinama ko para sa kanya, hindi ko kailanman naisipang itama ang sarili ko. Naiwan akong mag-isa sa kwarto, tahimik, umiiyak. Pero habang nakatingin ako sa salamin, may kung anong kakaibang bagay ang nakita ko. Hindi na ako ang babaeng pilit na nagpapasaya sa taong hindi naman kailanman natutong makontento. Ako ang babaeng nawalan ng sarili. Pero sa gabing iyon, naramdaman ko na simula pa lang ito ng bagong kwento. At ang twist sa lahat ng ito, hindi siya ang iniwan ko. Ako ang iniwan niya. Pero sa pag-alis niya, tuluyang nawala ang maling bahagi ng sarili ko. Ang bahagi na nagpakulong sa akin sa kanya. Ang pangatlong bahagi ng kwento ay narito. Nasa harap ko siya, nakaupo sa gilid ng kama na parang wala akong halaga. Gaya ng dati, malamig ang tingin niya, hindi ko maabot. Ang dating mga salitang puno ng init at pangako na binibigkas mula sa labi niya, ngayon ay mga patalim na sumasaksak sa puso ko. Pero narito pa rin ako, nakatayo, nagmamakaawa sa kanya na wag akong iwan. Para akong basang papel na pilit niyang pinupunit, ngunit kahit anong sakit, hindi ko magawang bumitaw. "Anong problema mo, ha?" tanong niya. Kasabay ng paghinga na tila siya ang napapagod sa lahat ng nangyayari. "Bakit hindi ka na lang magbago? Lagi na lang ganito." Magbago? Muli na namang bumulong sa akin ang salitang yon. Hindi ba't nagbago na ako? Iniwan ko ang mga pangarap ko para sa kanya. Binaliwala ko ang mga kaibigan ko dahil ayaw niya sa kanila. Nagsuot ako ng mga damit na gusto niyang makita sa akin. Pinagkasya ko ang sarili ko sa mundong siya ang lumikha. Kahit na alam kong unti-unti akong nawawala sa loob nito. Paano pa ba ako magbabago? Ano pa ba ang kulang? "Ginawa ko naman lahat para sa'yo." Sagot ko, pati ang boses ko'y nanginginig na. "Ano pa bang gusto mo?" Tumayo siya. Mas mataas, mas malakas kaysa sa akin. Alam kong hindi niya ako sasaktan, pero minsan ang mga salita niya ay mas mabigat kaysa sa anumang suntok. Lahat, lahat ginawa mo. Hindi mo nga ako naiintindihan. Paano kita maiintindihan kung ayaw mo naman akong kausapin ng maayos? Sinubukan kong itaas ang boses ko, pero kahit sa sarili ko'y tunog mahina ito. Parang alingaw-ngaw lang sa dingding. "Gusto mo ng ganito. Ginawa ko. Ayaw mo ng ganito. Iniwasan ko. Ano pa ba ang mali sa akin?" Tumawa siya, pero hindi yon tawang masaya. Tawa yon ng pagkasuya, ng panlalamig. "Hindi na kita kilala. Hindi na ikaw ang babaeng nakilala ko noon." Parang may sumabog sa loob ko. Ano? Hindi na ako? Pero siya ang dahilan kung bakit nag-iba ako. Siya ang naghubog sa akin sa kung ano ako ngayon. At ngayon, ako pa rin ang mali? "Hindi mo na ba ako mahal?" tanong ko. Alam kong desperado na ako. Alam kong nakakahiya, pero hindi ko mapigilan. Parang nalulunod akong naghahanap ng hininga sa ilalim ng tubig. Hindi ko alam. Siguro hindi na. Diretso at walang paligoy-ligoy ang sagot niya. Hindi man lang siya nagdalawang isip. Napahakbang ako paatras. Parang natamaan ng matinding hampas. Pilit kong hinahanap ang mga palad ko, pero nanginginig ang mga ito. Kaya ni hindi ko mahawakan ang sarili ko. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang simpleng sagot niya. Hindi ko alam
kung saan ako pupunta mula rito. Bakit mo sinabi na mahal mo ako noon kung ganito lang pala ang mangyayari? Bulong ko, hindi ko alam kung naririnig niya, pero hindi ko na rin alam kung mahalaga pa. Umiling siya. Ang ekspresyon niya ay parang nagsasabi na, ako ang may kasalanan ng lahat. Hindi ko alam. Siguro. Nagkamali lang ako. Nagkamali. Ako ang pagkakamali. Ako ang maling desisyon. Ako ang maling tao para sa kanya. Ang lahat ng ginawa ko para sa kanya, ang lahat ng sakripisyo, ang bawat luha, bawat sugat, lahat iyon ay para sa isang taong hindi sigurado kung tama ako para sa kanya. Hindi ko na malayang tumatakbo na pala ang mga luha ko. Hindi ko alam kung paano sila tumigil o kung dapat ba akong magpigil. Pero sa huli, tumalikod siya at narinig ko ang tunog ng pinto na marahang sumara. Iniwan niya ako sa isang silid na puno ng alaala namin. Ngayon ay mga multo na lamang. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatayo roon, nakatingin sa kawalan, hinahanap ang sarili ko. Pero may isang bagay akong napansin. Ang mga kamay ko, na dati puno ng pag-asa, ngayon ay wala ng laman. Walang siyang iniwan sa akin. Ni sarili ko, kinuha niya. At ang malupit, ako ang nagbigay nito. Lumapit ako sa salamin, tinitigan ang sarili ko. Ang babaeng naroon ay hindi ko na rin kilala. Siya ang bersyon na ginusto niya. Ang manipis ang katawan, ang mahinahon, ang sunod-sunuran. Ang babaeng naroon ay nabura na ang totoong kulay niya. Napalitan ng mga impresyon at kagustuhan ng isang lalaki na hindi man lang naglaan ng oras para alamin kung sino talaga siya. At doon pumasok ang katotohanan. Hindi lang siya ang iniwan ako. Ako rin ang iniwan ng sarili ko para sa kanya. Sa isang iglap, may naramdaman akong kakaiba. Hindi galit, hindi lungkot. Isang bagay na mas malalim, mas matindi. Parang may naalala akong matagal ko nang kinalimutan. Parang may nagising sa loob ko. At habang tinititigan ko ang sarili ko sa salamin, isang tanong ang tumatak sa isip ko. Kung kaya kong baguhin ang sarili ko para sa kanya, bakit hindi ko kayang baguhin ang sarili ko para sa akin? Bago ko pa masagot ang tanong na yon, biglang tumunog ang cellphone ko. Hinanap ko ito, nanginginig pa rin ang mga kamay ko. May pangalan na lumitaw sa screen, pangalan niya. Tumatawag siya. Sinagot ko ang tawag, pero bago ako makapagsalita, narinig ko ang boses niya, mabilis, kinakabahan. May kailangan akong aminin sa'yo. Tumigil ang mundo. Bawat tibok ng puso ko'y parang bomba. Ano? Tanong ko. Halos hindi lumalabas ang boses ko. May iba na ako. Sa huling pagkakataon na nag-away kami, iyon ang gabing halos mabaliw ako sa sakit ng loob. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong sinubukang intindihin siya, kung ilang beses kong pinatawad ang mga bagay na paulit-ulit niyang ginagawa na sumisira sa akin. Ngunit ang gabing iyon ay kakaiba. May kung anong lamig sa mga mata niya habang sumisigaw siya, habang tinuturo niya ako na parang ako ang dahilan ng lahat ng kamalasan sa buhay niya. Ako na naman ang mali, hindi ba? Ako na naman. Sigaw niya, kasabay ng pagbagsak ng baso sa sahig. Nagkalat ang bubog sa paligid, pero ang mga mata ko ay nakatuon lamang sa kanya. Ang mga mata ko, na minsang punong-puno ng pagmamahal at pag-asa, ngayoy puno ng tanong, bakit ganito? Bakit ako? Hindi ko alam kung paano ako nakatayo roon, sa harap niya, habang pinapakinggan ang bawat salitang tumutusok sa puso ko. Sinabi niya ang mga bagay na hindi ko kailanman inaasahan marinig mula sa taong minahal ko ng buong buo. Wala kang silbi. Lahat ng ginagawa mo, mali. Lahat ng sakripisyo mo walang kwenta. Gusto kong sumigaw. Gusto kong ipagtanggol ang sarili ko, pero ano ang sasabihin ko? Na mali siya. Na lahat ng ginawa ko ay para sa kanya. Na binitawan ko ang mga pangarap ko, ang mga kaibigan ko, maging ang pamilya ko, para lang mabuo siya, para lang mapunan ang mga kakulangan niya. Pero kahit anong sabihin ko, alam kong sa kanya, isa lang ang sagot. Ako pa rin ang mali. Napansin ko ang sarili ko sa salamin sa likod niya.
Hindi ko kaagad nakilala ang taong tumitingin sa akin. Magulo ang buhok, namamaga ang mga mata, at ang katawan parang wala ng buhay. Parang kaluluwa na lang ang natira sa akin. At kahit ang kaluluwa ko, pagod na. Sino ang babaeng ito? Hindi ko na siya kilala. Umalis ka. Ayoko nang makita ang mukha mo. Ang sabi niya, sabay talikod. Tumigil ang mundo ko. Iyon ang mga salitang kinatatakutan kong marinig. Pero sa kabila ng sakit, may kung anong ginhawa akong naramdaman. Para bang sa wakas, may pumutok na kadena sa mga paa ko. Ngunit sa halip na umalis, tumayo lang ako roon. Umaasang babalikan niya ang sinabi niya. Umaasang babawi siya. Umaasang magsisisi siya. Hindi niya ginawa. Dahan-dahan akong lumuhod sa sahig. Ang mga bubog ng baso ay tumutusok sa balat ko, pero hindi ko yun naramdaman. Ang sakit na nasa loob ko ay mas matindi kaysa sa anumang pisikal na sugat. Pinulot ko ang mga bubog, isa-isa, habang ang mga luha ko'y tuluyang bumuhos. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kawalan. Dahil sa pagkawala ng sarili ko. Naalala ko ang unang beses kong nakilala siya. Kung paano niya ako tiningnan na parang ako ang pinakamagandang bagay sa mundo. Kung paano niya ako pinaniwala na ako ang sagot sa lahat ng problema niya. Naniwala ako at sa paniniwalang yon, unti-unti kong kinalimutan ang sarili ko. Iniwan ko ang mga bagay na mahalaga sa akin. Iniwan ko ang mga pangarap ko para lang siya ang maging sentro ng mundo ko. Ngayon, isang bagay ang malinaw. Hindi na ako ang babaeng yon. Hindi na ako ang babaeng may sariling pangarap, sariling lakas. Isa na lang akong anino, isang anino niya. At kahit anong gawin ko, kahit anong sakripisyo, hindi pa rin yun sapat. Ako pa rin ang mali. Tumayo ako. Hawak ang mga bubog sa kamay ko. Dahan-dahang lumapit ako sa kanya. Umaasang maririnig niya ang tibok ng puso ko. Umaasang makikita niya ang sakit sa mga mata ko. Ngunit hindi siya lumingon. Hindi siya tumingin. Ang lalaking minahal ko, ang lalaking pinagkalooban ko ng lahat, ay parang estranghero na sa harap ko. Alam mo ba kung gaano kita kamahal? Tanong ko. Mahina. Halos hindi ko narinig ang sarili ko. Hindi siya sumagot. Alam mo ba kung anong mga bagay ang binitawan ko para sa'yo? Sa wakas, lumingon siya. Pero ang tingin niya sa akin ay malamig. Walang kahit anong emosyon. Hindi ko kailangang malaman. Sabi niya, diretso, walang pag-aalinlangan. Iyon ang huling hibla. Pakiramdam ko, nabasag ang lahat. Ang puso ko, ang pagkatao ko, ang kaluluwa ko. Sa mga sandaling yon, alam ko na, hindi ko na siya kaya. Hindi ko na kaya ang relasyon na ito. Hindi ko na kaya ang sarili ko. Tumalikod ako at naglakad palabas ng pintuan. Ang hangin sa labas ay malamig, pero nakakagaan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang kalayaan. Pero kasabay ng kalayaang yon ay ang kawalan. Sino na ako ngayon? Ano na ang mangyayari sa akin? Habang naglalakad ako papunta sa kung saan, naramdaman kong may kung anong dumudugo sa kamay ko. Tumingin ako at nakita ang mga bubog na nakasiksik pa rin sa balat ko. Hindi ko alam kung bakit hindi ko yon binitawan. Ngunit may kung anong bumalik sa isip ko. Isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang bubog. Ang bubog na hawak ko. Hindi ko napansin. Pero sa mga bubog na yon, isa ang may pangalan niya. Isinulat ko yon. Ilang buwan na ang nakalipas sa basong yon. Bilang simbolo ng pagmamahal ko. Ngayon, ang pangalan niya ang tumutusok sa balat ko. Ang pangalan niya ang dumudugo sa akin. At doon ko naintindihan. Hindi lang relasyon ang nawala. Ako mismo ang nawala. Nakapako ang tingin ko sa kisame ng kwarto namin. Hindi ko alam kung ilang oras na akong nakahiga roon. Ngunit ang bigat ng dibdib ko ay tila hindi nabawasan kahit panapagod na ang mga mata kong umiyak buong magdamag. Naririnig ko ang tunog ng tubig mula sa banyo. Siya, naliligo. Palagi niyang sinasabi na kailangan niyang magpahinga, na pagod siya sa trabaho, na masyado akong maraming hinihingi.
Pero hindi ko alam kung sino ang mas pagod sa aming dalawa. Siya, na tila palaging may dahilan, o ako, na pilit pinupunan ang mga puwang na iniwan niya. Kahapon, nag-away kami. Hindi ko na mabilang kung pang ilang beses na. Ang dahilan. Simpleng tanong lang naman ang itinapon ko, mahal mo pa ba ako? Ang sagot niya, isang malalim na buntong hininga, sabay layo. Hindi ko alam kung bakit ganun ang sakit ng simpleng kilos na yon. Parang sinuntok ako sa sikmura. Pero ang lalim ng tama ay hanggang sa puso. Pinilit kong nangitian siya noong oras na yon, kahit pa ang bawat bahagi ng pagkatao ko ay gustong sumabog. Hindi ko alam kung bakit ganyan ka palagi. Iyon ang sabi niya, na parang ako pa ang may kasalanan kung bakit nagtanong ako. Nakakapagod ka na, alam mo ba yon? Nakakapagod. Nakakapagod pala ako. Hindi ko alam kung anong parte ng sarili ko ang mali. Binigay ko naman lahat, hindi ba? Ang oras ko, ang pangarap ko, ang prinsipyo ko. Ginawa kong sentro ng mundo ko ang pagiging kami. Pero bakit parang ako lang ang umiikot? Siya, hindi naman gumagalaw. Nang lumabas siya sa banyo, balot ng tuwalya ang katawan niya. Hindi siya tumingin sa akin. Dumiretso siya sa cabinet, kinuha ang damit niya, at nagbihis. Hindi ko alam kung bakit ang simpleng galaw niya ay parang sinisigawan ako ng wala ka ng halaga. Pilit kong pinipigil ang sarili kong magsalita. Alam ko, kung magtanong ako, kung magbigay ako ng kahit anong emosyon, baka magalit na naman siya. Baka sabihin na naman niyang drama lang lahat ng ito. Magkikita kami nila Fred mamaya. Malumanay niyang sabi habang inaayos ang kwelyo ng polo niya. Fred, isa na namang kaibigan na hindi ko kilala. Isa na namang tao na tila mas mahalaga kaysa sa akin. Hindi ko na tinanong kung kailan siya babalik. Alam ko na ang sagot. Kung kailan niya gusto. Paglabas niya ng kwarto, tumayo ako. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Hindi ko alam kung sino ang nakikita ko. Parang hindi na ako. Ang babaeng nakatitig sa akin ay may mga mata na puno ng pagod. May mga labi na hindi na marunong ngumiti. May puso na puno ng galos. Paano ako napunta sa ganitong sitwasyon? Kailan ko naisip na ang pagmamahal ay ganito? Ang pagbibigay ng lahat, kahit wala nang natitira para sa sarili? Hinawakan ko ang gilid ng salamin. Pilit na inaabot ang babaeng nasa loob. Ano ba ang ginawa mo? Tanong ko sa sarili ko, pero wala namang sagot. Ang babae sa salamin, tahimik lang, parang sinasabing, ikaw ang pumili nito. Sa unang pagkakataon, napuno ako ng galit. Galit sa kanya, pero higit sa lahat, galit sa sarili ko. Bakit ko hinayaan? Bakit ko hinayaang kainin niya ako ng buo hanggang sa wala nang natira? Ang mga pangarap ko, tinapon ko para sa kanya. Ang mga kaibigan ko, iniwan ko para sa kanya. Ang pamilya ko, nilayo ko para sa kanya. At ang kapalit, isang relasyon na wala ng buhay, isang pagmamahal na tila ako lang ang nagpapasan. Bumalik siya ng 10:00 ng gabi. Naamoy ko ang alak sa hininga niya, pero hindi na ako nagtanong. Naisip kong wala rin namang mangyayari kahit gawin ko. Umupo siya sa gilid ng kama. Tahimik lang, habang ako'y nakahiga pa rin. Hanggang sa bigla siyang nagsalita. Hindi ko alam kung bakit hindi ka na masaya sa akin. Tumawa ako, pero hindi yung tawa na masaya. Tawa na puno ng pagkapikon, ng galit, ng pagod. Ako? Hindi masaya. Ikaw kaya ang tanungin mo, masaya ka pa ba sa akin? Hindi niya ako sinagot. Tumayo siya, tumalikod, at lumabas ng kwarto. At doon, naramdaman ko ang sagot. Hindi niya kailangang magsalita. Hindi na niya kailangang magpaliwanag. Alam ko na. Alam ko na ang matagal ko ng pilit itinatanggi sa sarili ko. Pagkatapos niyang umalis ulit, tumayo ako. Lumabas ako ng kwarto, lumakad papunta sa kusina. Binuksan ko ang drawer kung saan nakatago ang mga lumang sulat namin noong nagsisimula pa lang kami. Doon, sa bawat papel, naramdaman ko ang alaala ng isang pagmamahalan na puno ng pangako. Pangako na magtatagal. Pangako na hindi kailanman maglalaho.
Pero habang hawak ko ang mga sulat, naramdaman ko ang bigat ng katotohanan. Ang mga pangako, hindi palaging natutupad. Ang pagmamahal, hindi palaging sapat. At doon ko napansin ang isang bagay na hindi ko nakita noon. Sa likod ng isa sa mga sulat, may nakasulat na pangalan. Hindi ko kilala. Hindi akin ang sulat na yon. Hindi rin niya. Pero ang pangalan, kilala ko. Ang pangalan ng babaeng tinatawag niyang kaibigan. Sa wakas, nakauwi na kami matapos ang mahaba at masalimuot na araw. Pagod ang katawan ko, pero mas pagod ang puso ko. Tahimik siyang nakaupo sa sofa, abala sa kanyang cellphone, habang ako'y nagliligpit ng mga gamit. Parang ako lang ang may pakialam sa magulong mundo namin, habang siya'y nasa sariling mundong. Tila hindi ako kasali. Gusto mo ba ng kape? Tanong ko sa kanya. Bagamat alam ko na ang sagot, hindi niya ako nilingon. Tumango lang siya at patuloy na nakatutok sa screen, ang mga daliri mabilis na nagtatype. Hindi ko na inusisa kung kanino siya nakikipag-usap. Masakit na. Para bang may harang sa pagitan namin na kailanman ay hindi ko mababasag kahit anong gawin ko. Habang hinihintay kong kumulo ang tubig, napatingin ako sa salamin sa kusina. Sino na ba ako? Ang babae sa salamin ay hindi ko nakilala. Maputla ang mukha, malungkot ang mga mata, at kahit ang simpleng ngiti na dati natural sa akin ay tila pilit na ngayon. Pinagsilbihan ko siya, inuna ko siya, tinama ko ang lahat ng mali para sa kanya. Pero bakit parang ako pa rin ang mali? Dinala ko ang kape sa harapan niya. Eto na, sabi ko, sabay lapag sa lamesa. Hindi siya nagpasalamat. Kinuha lang niya ito, walang imik. Ang tahimik na pagtanggap niya ay parang sampal sa mukha ko. Wala na siyang kinikilala sa akin, kundi ang babae niyang tagasilbi. Ang babaeng handang magpakababa, magpakawala ng sarili, para lang sa kanya. May problema ba? Tanong ko. Sinubukang basagin ang katahimikan. Paano ko ba siya masusukol? Paano ko ba mapapaamin kung may mali? Tumingin siya sa akin at sa wakas, nagsalita. Wala. Bakit ba ang dami mong tanong? Ang tono niya ay malamig, hindi tulad ng dati. Dati, bawat salitang binibitawan niya ay puno ng lambing, puno ng pangako. Ngayon, ang bawat sagot niya ay parang kutsilyong bumabaon sa dibdib ko. Pero hindi ko siya sinagot. Pinili kong tumahimik. Pinili ko na lang lunukin ang lahat ng sakit, gaya ng nakasanayan ko na. Nang gabing yon, habang nakahiga kami sa kama, ramdam ko ang distansya sa pagitan namin. Hindi pisikal, kundi emosyonal. Naririnig ko ang mababaw niyang paghinga, pero parang ang layo-layo niya. Hindi ko na alam kung paano kami nakarating sa ganitong punto. Sa pagitan ng pag-ibig na minsang sobrang init, ngayon ay narito kami, malamig at estranghero sa isa't isa. Alam mo, hindi ko alam kung bakit ganito na tayo. Bulong ko, kahit alam kong maaaring hindi siya sumagot. Hindi ko na rin inaasahan. Pero sa pagkakataong ito, bumaling siya sa akin. Ang mga mata niya'y nagtatago ng kung anong lihim. Siguro kasi masyado kang clingy. Sabi niya, diretsahan. Walang pag-aalinlangan. Parang may bumagsak na bato sa dibdib ko. Masyado akong clingy. Ako, na ginawa ang lahat para sa kanya. Ako, na iniwan ang sarili kong mga pangarap para lang suportahan siya. Ako, na tinama ang lahat ng mali. Kahit alam kong hindi ko naman obligasyong gawin iyon, ako pa rin ang problema. Hindi ko siya sinagot. Tumalikod lang ako. Itinago ang mga luha sa unan. Hindi ko alam kung mas magagalit ba ako o mas masasaktan. Ang puso ko'y parang umaapaw sa emosyon na hindi ko kayang ipaliwanag. Gusto ko siyang sigawan, gusto ko siyang tanungin kung bakit. Pero natakot ako. Natakot ako na baka tuluyan na niyang sirain ang natitirang piraso ng dignidad ko. Kinabukasan, maaga akong nagising. Kailangan ko ng hangin. Kailangan ko ng espasyo. Lumabas ako ng bahay, iniwan siyang natutulog, at naglakad ng walang direksyon. Ang hangin sa umaga ay malamig, pero hindi iyon sapat
para palamigin ang init ng galit at lungkot sa loob ko. Ang mga yapak ko sa semento ay mabigat. Parang daladala ko ang buong mundo. Napadpad ako sa isang parke. Umupo ako sa isang bench at nagmuni-muni. Sa ilalim ng puno, sa gitna ng katahimikan, tinanong ko ang sarili ko, ano na bang nangyari sa akin? Bakit ko hinayaang mangyari ito? Paano ko hinayaan ang sarili kong mawala sa isang taong hindi man lang marunong magpasalamat? Hindi ko namalayang may isang babae palang nakaupo sa kabilang dulo ng bench. Maganda siya. Simple ang bihis pero may kakaibang aura. Napatingin siya sa akin at ngumiti. Mukhang mabigat ang iniisip mo, sabi niya. Hindi ako sumagot, pero may kung anong kapayapaan sa boses niya na nagpaalam sa akin na magsalita. Kailangan ko bang magbago para sa kanya? O kailangan ko ba siyang iwan para hanapin ulit ang sarili ko? Tanong ko. Hindi ko alam kung bakit ko yun nasabi sa isang estranghero. Napatingin siya sa langit, tila nag-iisip. Minsan, ang mga tanong na hindi mo masagot ay nasasagot ng aksyon. Sagot niya, puno ng misteryo. Bago pa ako makapagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin, tumayo siya at iniwan ako. Napatingin ako sa paligid at doon ko napansin ang isang bagay na nagpataas ng balahibo ko. Ang babae ay sumakay sa isang kotse. Ang kotse ni Alex. Ang kotse ng lalaking minahal ko ng sobra, pero siya pa rin ang sumira sa akin. Hindi ko alam kung paano ko napunta sa puntong ito. Sa harap ko, nakatayo siya. Siya na dahilan ng bawat sugat na pilit kong tinatakpan, bawat iyak na nilulunok ko gabi-gabi, bawat piraso ng pagkatao kong unti-unting nalagas sa mga kamay niya. Ang mga mata niya, malamig na parang yelo, walang bahid ng pagsisisi o habag. At ako, na minsang puno ng kulay, ngayon ay isang anino na lang ng kung ano ako noon. Hindi mo ba naiintindihan? Tanong niya. Matigas ang boses, parang may hinanakit. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Ikaw ang problema rito, hindi ako. Ang sakit ng mga salitang yon ay parang pisikal na suntok sa dibdib ko. Paanong naging ako ang problema? Ako na nagbuhos ng bawat patak ng pagmamahal sa kanya, kahit pa alam kong wala nang natitira para sa sarili ko. Ako na nagpalit ng mga pangarap para masakto sa kanya. Ako na iniwan ng pamilya, mga kaibigan, lahat ng mahalaga, para lang maramdaman kong mahalaga rin ako sa mundo niya. Pero alam ko na ang sagot, hindi ako mahalaga. Hindi ako kailanman naging mahalaga. Hindi mo ba nakikita ang sarili mo? Patuloy niya, ang boses niya mas malakas na ngayon, mas matalim. Palagi kang may reklamo, palagi kang may kulang, palagi kang may hinihingi. Gusto kong sumigaw. Gusto kong ipakita sa kanya ang lahat ng ginawa ko. Ang mga gabi na hindi ako natulog para alagaan siya habang may sakit siya. Ang mga pagkakataon na ako ang sumalo sa lahat ng problema niya kahit pa hindi ko na kaya. Ang mga araw na sinakripisyo ko ang kaligayahan ko para lang mapanatili siyang masaya. Pero anong silbi? Kahit ibigay ko ang buong mundo sa kanya, kulang pa rin. Bakit mo pa ako pinili kung ganito lang pala ang gagawin mo sa akin? Tanong ko. Ang boses ko nanginginig. Pilit na pinipigilan ng luha. Hindi ko alam kung tanong ba yon o panaghoy. Ang sakit ng bawat salita na lumalabas sa bibig ko, parang hinuhubaran ko ang sarili ko sa harap niya. Ngumisi siya, isang ngisi na walang init, walang puso. Parang hindi ako ang babaeng minahal niya noon. Parang hindi ako ang babaeng sinumpaan niyang aalagaan habang buhay. Pinili kita dahil akala ko, kaya mong palitan ang buhay ko, pero hindi mo nagawa. Ang sagot niya ay parang laso na tumulo sa puso ko. Ano pa bang maaasahan ko sa taong ito? Alam ko na ang sagot. Wala. Wala nang natitira para sa akin sa kanya. Pumikit ako sandali. Pilit na nilalabanan ng puot at lungkot na bumabalot sa akin. Sa sandaling yon, naalala ko ang lahat. Ang mga masasayang alaala na akala ko ay totoo. Ang mga pangako na ngayon ay tila mga panaginip lang. Nagsimula akong magtanong sa sarili ko,
Kailan ba nagsimulang mawala ang sarili ko? Kailan ko huling naramdaman na ako ay ako? Nagawa ko ang lahat para sa'yo. Bulong ko. Halos hindi ko na marinig ang sariling boses. Binago ko ang sarili ko. Tinama ko ang lahat ng mali. Pero bakit ako pa rin ang mali? Hindi siya sumagot. Tumayo lang siya roon. Ang katawan niya parang isang pader na hindi ko kayang basagin. Ang katahimikan niya ay mas malakas pa sa kahit anong insulto. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng katotohanan. Hindi siya kailanman magbabago. Hindi niya kailanman makikita ang lahat ng ginawa ko para sa kanya. At ang mas masakit, hindi niya kailanman makikita ako. Tumalikod siya at nagsimulang lumakad palayo. Ang mga hakbang niya parang martilyo sa puso ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero may bahagi ng sarili ko na gusto siyang habulin, hawakan ang kamay niya, at sabihin sa kanya na kaya ko pang magbago. Kaya ko pang pagbutihin. Kaya ko pang maging babae na gusto niya. Pero alam ko sa puso ko na hindi iyon ang sagot. Hindi ko na malayang umiyak na pala ako. Ang mga luha ko bumabagsak sa sahig na parang ulan. Pumikit ako. Pilit na inaayos ang lakas ko. Hindi ko na siya hahabulin. Hindi ko na siya ipaglalaban. Hindi ko na siya pipiliin. Pero bago siya tuluyang mawala sa paningin ko, tumigil siya at tumingin sa akin. Ang mga mata niya, sa wakas, may bahagyang emosyon. Pero hindi ito pagmamahal. Hindi ito pagsisisi. Hindi ito kahit anong inaasahan ko. Alam mo ba kung bakit hindi kita kailanman minahal ng buo? Tanong niya. Ang boses niya malamig pa rin. Pero may bahagyang pahiwatig ng galit. Dahil hindi ka kailanman naging ikaw, palagi kang naging kung ano ang gusto kong maging ikaw. At hindi ko kailanman ginusto yon. Ang mga salita niya ay parang kutsilyo sa puso ko. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Pero sa sandaling iyon, biglang bumalik sa akin ang isang bagay. Isang memorya na matagal ko nang nililibing. Isang memorya na may hawak ng sagot sa lahat ng tanong ko. Naalala ko ang unang araw na nagkakilala kami. Naalala ko ang pagngiti niya sa akin, ang mga mata niya punong-puno ng pag-asa, at naalala ko ang unang tanong na tinanong niya sa akin. Ano ang pinakaayaw mong gawin sa buhay mo? Ang mawala ang sarili ko. Sagot ko noon, punong-puno ng kumpiyansa. Ngayon, narito ako. Wala na ang sarili ko. At ang taong nagdala sa akin sa puntong ito ay ang parehong taong nagtanong sa akin noon. Pumikit ako. Pilit na nilalabanan ng sakit. Nang imulat ko ang aking mga mata, wala na siya. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang bigat ng kawalan. Hindi dahil sa pagkawala niya, kundi sa pagkawala ko sa sarili ko. Sa harap ng salamin, muling nagtanong ang mga mata ko, sino ka na ba? Hindi ko nakilala ang babaeng nakatingin sa akin. Wala na ang tingkad ng mga ngiti ko noon. Wala na ang sigla ng mga mata. Ang natitira na lang ay isang anino ng dati kong sarili. Isang anino na handang isakripisyo ang lahat, kahit ang kaluluwa ko, para sa kanya. Nagsimula ang araw ko sa usual. Magluluto ng almusal na gusto niya, mag-aayos ng gamit niyang naiwan sa sala kagabi, at maglalaban ng mga damit niyang hindi man lang niya sinubukang tiklupin. Sa bawat galaw ng kamay ko, nararamdaman ko ang mabigat na tanong sa dibdib ko. Hanggang kailan ko ito gagawin? Pero hindi ko magawang tumigil. Para bang ang bawat hakbang ko ay hinuhubog ng takot. Takot na baka iwan niya ako. Takot na baka tuluyang mawala ang kaunting pagmamahal na ibinibigay niya sa akin. Kung pagmamahal nga bang maituturing iyon. Pagkatapos kong magluto, dumating siya. Wala man lang salamat, wala man lang kamusta ka. Dumiretso siya sa mesa, kinuha ang cellphone at nagsimula ng mag-scroll. Nakatitig ako sa kanya, umaasang mapapansin niya ako. Pero para akong hangin sa paligid niya, naroon pero hindi mahalaga. Naisip ko, baka masyado lang akong sensitibo, baka pagod lang siya. Baka ako ang may problema. May lakad ako mamaya. Huwag ka nang magtanong kung saan. Sabi niya, sabay kagat sa tinapay na niluto ko.
Walang emosyon, walang paliwanag. Tumango lang ako. Kahit sa loob-loob ko gustong-gusto kong malaman kung sino ang kasama niya o kung anong ginagawa niya tuwing hindi siya umuuwi ng maaga. Pero hindi ko kayang magtanong. Alam ko kung paano siya magalit. Alam ko kung gaano kasakit ang mga salita niyang parang kutsilyo. Kaya tinanggap ko na lang na hindi ako karapat-dapat malaman ang mga detalye ng buhay niya. Tumayo siya, nag-ayos ng buhok sa salamin, at lumabas nang hindi man lang ako nililingon. Habang naglilinis ng mesa, napansin ko ang cellphone na niyang naiwan. Sa unang pagkakataon, nangibabaw ang pangungulila ko sa kanya kaysa sa takot. Kinuha ko ang cellphone at binuksan. Hindi ko alam kung ano ang hinahanap ko. Baka pag-asa, baka paliwanag, baka kahit ano na magpaparamdam sa akin na mahal niya pa rin ako. Ang una kong nakita ay mga mensahe mula sa isang babae. Hindi ko kilala ang pangalan, pero alam kong hindi siya kamag-anak o kaibigan. Masyado ng intimate ang mga salita. Namimiss kita. Kailan tayo magkikita ulit? Ang mga salitang yon ay parang mga palaso na tumama direkta sa puso ko. Ang huling mensahe ay mula sa kanya. Mamaya, pagkatapos kong umalis dito, parang huminto ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano huminga, kung paano gumalaw, saan ako nagkamali. Bakit hindi niya ako kayang mahalin, tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Ang sakit na nararamdaman ko ay parang apoy sa loob ng dibdib ko. Unti-unting tinutupok ang natitirang bahagi ng pagkatao ko. Naramdaman kong nanginginig ang mga kamay ko habang ibinabalik ang cellphone sa mesa. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya siyang kumprontahin. Kung gagawin ko yun, alam kong ako na naman ang lalabas na mali. Ako ang magiging paranoid. Ako ang magiging makitid ang utak. Ako ang magiging problema. Kaya pinili kong manahimik, tulad ng dati. Nang bumalik siya ng gabing iyon, nagkunwari akong walang alam. Tinanong ko kung kumusta ang araw niya. Pero gaya ng inaasahan, isang malamig na okay lang ang sagot niya. Sinubukan kong ngumiti, pero ramdam ko ang peke sa bawat galaw ng labi ko. Sa loob-loob ko, parang may bagyong sumisigaw, pero hindi ko magawang ilabas. Baka kasi, kapag bumuhos ang lahat ng nararamdaman ko, tuluyan na siyang mawala. Habang natutulog siya sa tabi ko, hindi ko mapigilang pagmasdan ang mukha niya. Ang taong ito, ang taong mahal ko, nang higit pa sa sarili ko, ang taong sinakripisyo ko ang lahat para sa kanya. Hindi niya man lang nakikita kung gaano ako nagkakandara pa para sa pagmamahal niya. Ang irony nito ay hindi nawala sa akin. Mahal ko siya, kahit alam kong hindi niya ako mahal. Mahal ko siya kahit alam kong unti-unti na akong nawawala sa proseso. Kinabukasan, maaga siyang umalis. Sa halip na umiyak o magmukmok, sinubukan kong magpakatatag. Kailangan kong gawin ito. Kailangan kong bumawi. Pero habang naglilinis ako ng kwarto namin, may natuklasan ako. Isang maliit na kahon sa ilalim ng kama. Hindi ko alam kung bakit ako na-curious, pero binuksan ko ito. Sa loob, may mga litrato. Litrato niya at ng babaeng nasa mga mensahe kagabi. Ang mga ngiti niya sa litrato ay iba. Hindi ko pa siya nakitang ngumiti ng ganoon sa akin. Ang mga mata niya, punong-puno ng saya, punong-puno ng buhay. Sa bawat larawan, kitang-kita ang koneksyon nilang dalawa. Isang koneksyon na kailanman ay hindi ko naranasan mula sa kanya. Ang twist nito, may isang larawan na may petsang halos kasabay ng unang buwan namin bilang magkasintahan. Tila bumagsak ang buong mundo ko. Hindi lang pala ngayon nagsimula ang pagtataksil niya. Matagal na. Matagal na akong nagsasakripisyo para sa isang taong matagal na akong niloloko. Pero bakit? Bakit hindi ko ito nakita noon? Bakit hindi ko ito naramdaman? O baka naramdaman ko, pero pinili kong magbulag-bulagan? Nakahawak ako sa litrato, nanginginig, at sa unang pagkakataon, may pumasok na tanong sa isip ko. Paano kung hindi na ako magpakabulag? Paano kung palayain ko na ang sarili ko? Habang nakatitig ako sa larawan, narinig ko ang tunog ng pinto. Bumalik na siya. Sa likod ng galit,
sakit at pagkawasak, may kakaiba akong naramdaman. Isang bagong emosyon na hindi pa kailanman nagkaroon ng puwang sa puso ko. Determinasyon. Humihikibi ako habang nakatingin sa basag na salamin sa harap ko. Ang bawat piraso ng salamin ay tila mga alaala ng lahat ng sakripisyong ginawa ko para sa kanya. Ang mga sugat sa aking palad, dulot ng pagkapit sa mga pirasong yon, ay parang mga marka ng mga maling desisyon na pinilit kong gawing tama. Sabi nila, ang pag-ibig ay dapat makapagpalaya sa'yo. Pero bakit parang ako ang nakakulong? Muli kong naalala ang gabing iniwan ko ang lahat. Ang pangarap ko, ang mga kaibigan ko, ang sarili ko. Para sa kanya. Para sa relasyon naming palaging ako ang gumagawa ng paraan, ako ang nagbibigay, ako ang nagtatama ng mali. Ang sabi niya, mahal niya ako. Pero bakit ganito ang kahulugan ng pagmamahal niya? Hindi ba dapat pantay? Hindi ba dapat pareho? Ngunit sa tuwing tinatanong ko siya, ang sagot niya ay laging may kasamang galit, laging may paninisi. Hindi mo ba naiintindihan? Ginagawa ko ito para sa ating dalawa. Madalas niyang sambitin. Pero kailan ba naging sapat ang ating dalawa kung ang nararamdaman ko ay laging mag-isa? Nagising ako sa tunog ng mga yabag niya. Si Marco, ang taong minahal ko ng buo, pero tila hindi kailanman naging buo para sa akin. Papalapit siya, at kahit na alam kong masakit ang kasunod, may bahagi ng puso ko na umaasang magbabago siya. Ganito naman palagi. Ako ang umiiyak, siya ang galit. Ako ang nagbabaka sakaling bumalik. Ang dating Marco, siya ang palaging lumalayo. Tuluyan siyang pumasok sa kwarto. Nakaipit ang telepono sa tainga niya at ang boses niya ay puno ng pagtawa. Tila walang pakialam sa kalungkutan ko. Sino ang kausap niya? Hindi niya ako tinitingnan. Hindi niya ako napapansin. Para akong hangin sa harapan niya. Isang bagay na hindi mahalaga. Marco, mahina akong tawag. Tumigil siya sa paglalakad, ngunit hindi siya tumingin sa akin. Marco, kailangan nating mag-usap. Ibinaling niya ang tingin sa akin, ngunit ang mga mata niya ay puno ng iritasyon. Ano na naman, Mia? Tanong niya. Halatang wala siyang pasensya. Hindi ba pwedeng mamahinga muna ako? Ang dami kong ginawa buong araw. Buong araw? Tanong ko, pilit na hindi pinapakita ang pagpuputok ng damdamin ko. Marco, kanina pa kita hinihintay. Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Hindi mo man lang ako tinext kung saan ka. Napailing siya. Para bang ako ang problema? Mia, bakit ba palagi kang ganyan? Konting bagay lang. Drama agad. Hindi mo ba naiintindihan na busy ako? Busy? Ulit ko. Pero nararamdaman ko na ang panginginig ng boses ko. Marco, hindi mo ba naiintindihan na araw-araw kitang hinihintay? Araw-araw akong umaasa na magbabago ka? Na magiging mas maayos tayo? Tumatawa siya, pero hindi iyon tawa ng tuwa. Tawa iyon ng panunuya, ng pangungutya. Ano ba ang gusto mong marinig, Mia? Na magbabago ako? Na ikaw ang tama? Alam mo, problema mo yan. Palagi kang naghahanap ng bagay na hindi naman totoo. Tumayo ako. Hinayaan ang mga sugat ko sa palad na dumaloy ang dugo. Hindi totoo. Marco, lahat ng ginawa ko, lahat ng tiniis ko, para sa'yo. Iniwan ko ang trabaho ko dahil ayaw mo. Iniwasan ko ang mga kaibigan ko dahil sabi mo sila ang dahilan kung bakit tayo nag-aaway. Pati pamilya ko, Marco, iniwasan ko dahil sa'yo. Sinira ko ang sarili ko para lang patunayan na tama ka. Hindi ko alam kung bakit, pero sa kabila ng galit ko, may luha pa rin akong pumapatak. Patuloy akong umiiyak, kahit na alam kong wala itong epekto sa kanya. Tumayo siya, naglakad papalapit sa akin, at sa isang saglit, akala ko may awa siyang mararamdaman. Pero hindi. Hinawakan niya ang braso ko, mahigpit, halos masakit. Mia, kung hindi mo kayang tanggapin kung sino ako, bakit ka pa nandito? Alam mo naman kung ano ang simula at simula pa, hindi ba? Ang sakit-sakit ng sinabi niya, pero parang may parte ng puso ko
Napilit pa rin kumakapit. Marco, mahal kita. Pero nasasaktan na ako. Hindi ko na alam kung paano pa kita mahalin. Bumitaw siya, parang nandidiri sa akin. Mia, problema mo yan. Hindi ko kasalanan kung hindi mo kaya. Napaupo ako sa sahig, yakap-yakap ang sarili ko. Ang tunog ng telepono niya ang pumuno sa katahimikan sa pagitan naming dalawa. Inilagay niya ulit sa tainga ang telepono at parang wala lang ang nangyari. Nilisan niya ang kwarto. Naiwan akong mag-isa, luhaan, basag. Pero sa gitna ng lahat ng sakit, bigla kong napansin ang isang bagay. Sa sulok ng kama, may isang pirasong papel. Maingat kong kinuha iyon at nang buksan ko, halos hindi ako makahinga. Laman nito ang isang resibo, 2 tiket sa isang lugar na hindi ko alam, para bukas. At sa pangalan ng resibo, hindi ako ang kasama niyang nakalista. Doon ko naramdaman ang pinakamatinding sakit. Hindi lang pala ako ang mali sa relasyon naming ito. Ako pala ang tanga.